Ang mga dragon ay kaibigan, tagapagtanggol, at malalakas na kakampi sa mahiwagang mundo ng How to Train Your Dragon. Ngayon, palalawakin natin ang pakpak at magsisimula ng paglalakbay kasama ang mga dragon. Irarango natin ang bawat dragon sa prangkisa mula pinakamahina hanggang pinakamalakas. Simulan na natin. Kamusta? Ako si Danko at gumagawa ng laban. Gumagawa ako ng breakdown, power ranking, at malalim na talakayan tungkol sa paborito ninyong karakter at prangkisa. May bagong video linggo-linggo. Kung okay sa inyo yun, umupo lang at mag-enjoy sa video. Pindutin ang like button kung gusto ninyo o pindutin na rin ang subscribe button habang nandyan kayo. Hindi na kailangan ng paliwanag dito. Ang Terrible Terrors ay isa sa pinakamaliit na dragon na makikita mo. At kahit na nabubuhay sila sa mga grupo at nakakagulat na matapang, umaasa talaga sila sa pagkilos bilang grupo para maging banta sa iba. Kapag nag-iisa lang ang isang terror, madali silang matalo at kadalasan ang tapang nila ay nagdudulot ng problema sa kanila. Madalas nilang subukang harapin ang mas malalaking dragon at pinagbabayaran din nila yon. Gayunpaman, plus para sa mga Terrible Terrors ang kanilang katumpakan at nakakagulat na lakas ng atake ng apoy. Para silang mga sniper sa mundo ng mga dragon. Ibig sabihin, isa sila sa may pinakatumpak na tira sa lahat. Ang mga hobgoblins ay kaya talagang kainin at sirain ang lahat sa kanilang daranan. Mula barkong pandigma, bahay, hanggang buong bayan. Magwawala sila sa pagkain. Malalakas din ang kanilang mga pangga. Kapag may kinagat sila, hindi na nila bibitawan. Ang laway ng hobgoblin ay may kakayahang magsindi ng apoy. Dahil kapag gumikit ito sa isang bagay, bigla itong magliliyab. Sa huli at medyo kakaiba, ang mga hobgoblin ay nag-evolve para maging sobrang mabunga at mabilis magparami sa ganung paraan. Ibig sabihin, kaya nilang mabilis na mapuno ang isang lugar dahil sa dami nila. Tulad na ipinapahiwatig ng kanilang pangalan, ang pangunahing kakayahan ng smothering smoke breath ay maglabas ng makapal na usok mula sa kanilang katawan na ginagamit nila para magtago sa mga kalaban o bulagin ang kanilang mga biktima. Dahil sa kakayang ito, inisip sila bilang isang uri ng halimaw sa hamog. At sa katunayan, nauwi sila sa pagiging alamat at mito na may ilang mga Viking na hindi naniniwalang totoong umiiral sila. Ang mga nilalang na may hiningang usok ay palihim na nangangaso. Nagtatago sa likod ng usok. Hinalilibutan nila ang biktima. Unti-unting nilalapitan hanggang sa di na ito makakita, saka umaatake. Ngayon, ang problema lang ay nakadepende ang lakas nila sa bilang nila. Kapag ang mga smoke breath ay nangangaso ng pangkatan, nagiging banta sila. Pero kung nag-iisa, madali itong mapatumba. Dahil mahina sila kapag nag-iisa at hindi sapat ang lakas ng usok nila para tuluyang maitago ang sarili nila. Ang mga Night Terror ay kakaiba dahil, tulad ng ibang mga dragon, hindi sila malakas kapag nag-iisa. Pero ang ugali nila bilang grupo ay talagang nakakabaliw. Sa pagtitipon sa likod ng Alpha Night Terror, nagagawa ng grupo ng mga dragon na lumipad ng magkakalapit at bumuo ng mga hugis ng mas malalaki at mas nakakatakot na mga dragon. Para sa proteksyon, gagawa sila ng mga Night Fury, Rumblehorn, at mga simpleng malalaking Night Terror. Nakakabaliw ang kanilang koordinasyon. Sabay-sabay silang gumagalaw bilang grupo para magmuhang nagpapakpak o gumagalaw ang katawan. Pero habang mas makapangyarihan at mas nakakatakot sila bilang isang grupo, kapag nag-iisa, ang Night Terror ay hindi naman talaga gaanong banta. Kung alisin mo rin ang kanilang Alpha Aba, ang ibang Night Terror ay nagiging mas matatakutin at hindi na organisado. Gayun din, ang pagpapanggap ng Night Terror bilang mas malaking dragon ay madaling mabubuko sa araw. Dahil makikita ng mandaragit ang puti ng Alpha. At pati na rin ang mga hugis ng lahat ng ibang Night Terror. Kaya nga nocturnal ang mga Night Terror. Kakaiba ang katawan ng Armor Wing dahil sobrang magnetic ito. At agad dumigop ng anumang metal. Mula doon, ang metal ay pwedeng ihinang sa katawan ng Armor Wing gamit ang apoy ng dragon na nagpapalakas at nagpapadagdag tibay dito. Malaking tulong talaga ito dahil kung wala ang metal na balute, ang Armor Wing ay may balat na walang kaliskis at madaling masugatan. At kung tamaan ng sila ng isang atake, pwede silang mawala ng malay. Ang buntot ng Armor Wing ay mahaba at nababaluktot
At ito talaga ang isa sa pinakamatibay na bahagi ng katawan ng dragon. Dahil dito, kaya ng dragon paikutin ang buntot na parang mabigat na kadena at gamitin ito para maghagis ng mga nagliliyab na piraso ng metal nito. Gayunpaman, ang mga makapangyarihang ataking ito ay unti-unting naglalantad sa katawan ng armor wing na walang kaliskis. Kaya ginagamit lang niya ito sa matitinding sitwasyon. Ang Hot Purple ay kilala marahil dahil sa pambihira nitong lakas ng kagat na kayang durugin ang malalaking bato at bakal. At sila lang ang tanging kilalang dragon na kayang kumagat at butasin ang dragon-proof na bakal. Bagamat tila mabagal at lampa ang dragon, kahanga-hangang Hot Purple kapag nakikipaglaban. Ang dragon ay nagwawala ng todo kapag napukaw. Binabagsak ang lahat ng madaanan at sinusuwag ang mga kalaban. Habang ginagawa ito, umaatunggal siya at ipinapakita ang bagsik. Siyempre, bihira lang itong makita. Ang Hot Purples ay isa sa mga pinakatamad na dragon na kilala na madalas natutulog, kadalasan pa sa mga hindi angkop na oras. Tulad ng lahat ng boulder class na dragon, ang mga Grankul ay may napakalakas na pangga. Kaya nilang durugin ang mga bato ng madali. Sila rin ay napakalakas at madalas ginagamit ang ganitong lakas kapag sila ay nakikipaglaban. Mayroon din silang kahangahangang lakas ng apoy. Ngayon, kakaiba ang mga Grankul. Habang karamihan sa dragon ay gumagamit na nasusunog na gas, ang mga dragon na ito ay kumakain ng bato, tinutunaw sa tiyan, tapos ibinubuga bilang mga bugso ng lava sa kalaban. Isa rin sila sa pinakamatitibay na dragon na nakita natin. At may napakatibay at matitigas na kaliskis sa buong katawan nila. Nakatuon lang sa isang bagay at laging kumakain. Maaring walang pakpak ang Cavern Crusher. Pero lalo lang nitong pinapalakas ang katawan nito para mabuhay. Malalim sa ilalim ng lupa, gamit ang pinatibay nitong tuka at mga kuko. Kaya ng dragon na umakyat sa mga pader ng bato at kahit magbiti ng patiwarik sa mga stalactite. Mayroon din silang natutupi na kalansay. Kaya ang dragon na ito ay isa sa pinaka nababaluktot na dragon na mayroon. At pinapapayagan silang gumalaw at makalusot kahit sa pinaka makikitid na bitak sa buong teritoryo ng kuweba nito. Ngunit ang pinaka mapanganib na abilidad ng Cavern Crusher ay ang paglalabas nito ng likido. Madulas na uhog mula sa buong katawan nito. Pagkatapos ay sinusunog ang uhog na yon at syempre, inihagis ang uhog na yon sa mga kalaban. Ngayon, ang problema lang ay maaring madaig ang dragon gamit ang malalakas na apoy na kayang sunugin at alisin ang uhog nito. Epektibong inaalis nitong depensa ng dragon, pati na rin ang anumang lakas sa pag-atake nito. Talagang angkop din ito sa pamumuhay sa ilalim ng lupa. Kaya hindi ito magiging kasing epektibo kapag nakikipaglaban sa labas ng masikip na lugar. Ang mga Velociraptor ng mundo ng dragon, ang mga Speed Stinger, ay mabilis, agresibo at napakatalino. Gumagamit sila ng magkakaugnay na pag-atake at gumagalaw bilang grupo ng 12-12 ng miyembro, pinamumunuan ng pangunahing Speed Stinger. Ngayon, may maliliit na pakpak ang Speed Stinger pero hindi pa gaanong developed. Kaya sa totoo lang, hindi nakakalipad ang species na ito at dahil limitado lang sila sa lupa, umaasa sila sa mga tulay ng yelo at mga glacier para makalipat-lipat ng lugar sa paghahanap ng pagkain. Pero ang magandang bahagi ay, sila ang pinakamabilis na dragon sa lupa. Kahit na mas mabilis lumipad ang ibang mga dragon kaysa sa kanila. Walang mas mabilis tumakbo kaysa Speed Stinger. Bukod pa rito, kapag tumatakbo ng buong bilis, ang mga paa ng Speed Stinger ay nagpapahintulot sa dragon na tumakbo sa mga pader at kahit tumakbo ng baliktad sa kisame. Ang pangunahing sandata ng Stinger ay ang lason nitong buntot na may tinik, kung saan kahit isang turok lang ay kayang gawing lubos na paralisado ang kahit sinong tao o dragon sa loob ng ilang oras o kahit ilang araw. Bagamat hindi kayang maglabas ng apoy ng mga Speed Stinger, binabawi naman nila ito sa pamamagitan ng kanilang lason at nananatili pa rin napakadelikado. Sa wakas, nagkaroon ng mga dragon na makapal na balat para protektahan sila sa init at alitan kapag mabilis silang tumatakbo. Pinoprotektahan din sila ng balat laban sa iba pang uri ng atake. Bagaman napakabait at halos parang baka sa mundo ng mga dragon, huwag kang magpalinlang ng lubusan. Ang Buffalo ay maaaring maging napakalakas at magpakawala ng mababangis na atake.
Lalo na kung madalas kang napapagitna sa kanya at sa pagkain niya. Parang pufferfish, kayang dublehin ng buffaloid ang laki ng katawan nito at nababalot ito ng matutulis na tinik. Kaya ng buffaloid na iputok ang mga tinik na ito mula sa buong katawan niya kapag inaatake bilang depensa. Bukod pa ron, dahil na rin sa laki nito, napakalakas at makapangyarihan talaga ang buffaloid. Kaya nitong buhatin at talunin ang mga bagay na mas malaki pa sa kanya ng ilang ulit. Gayunpaman, ang pagiging maamo nito ang pinakakatangian niya. Ang buffaloid ay napakakalma at bihirang-bihira lang umatake. Ang catastrophic Kraken ay may kakaibang kakayahan na igulong ang sarili ng mahigpit hanggang maging parang isang malaking bato. At mula doon, kaya nilang lumipad pataas sa ere, tapos biglang bumagsak ng malakas sa lupa na nagdudulot ng matitinding shockwave. Kaya nitong makabagsak sa ibang dragon, tao, o kahit anong nasa paligid. Sobrang lakas at tibay din nila at madali nilang nababasag ang mga pader ng bato, malalaking tipak, at halos kahit anong humarang sa kanila. Kaya pa nga nilang wiyain ang mga batong kasing tigas ng marmol. Sa lahat ng mga dragon na nariyan, isa sa pinakakakaiba at delikado ay ang hideous Zippleback. Ang Zippleback ay isa sa pinakamalalaking dragon at siguradong hindi mo mapagkakamalan dahil sa dalawa nitong ulo. At nakakatawa, ang dalawang ulo na ito ay talagang magkaiba. Bawat isa ay may sariling iniisip at magkakaibang personalidad. Tulad ng karamihan sa mga dragon, ay ari nilang lumipad. Pero maliit ang kanilang mga pakpak kaya mas gusto nilang manatili sa lupa. Pero marahil ang pinakanatatangis sa kanila ay ang kanilang atake gamit ang apoy, imbes na basta lang bumuga ng apoy. Isang ulo ang bumubuga ng berdeng na susunog na gas, habang ang isa pa ay gumagawa ng electrical na kislap na nagpapaliyab sa gas at nagdudulot ng nakamamatay na pagsabog o malalaking bugso ng apoy. Maaari ring magtago si Zippleback sa loob ng gas na ito. Ginagamit ito bilang usok na panakip. Kaya nilang makalapit ng palihim sa kalaban at umatake ng hindi inaasahan. Maaring napakalaki ng mga Stormcutter, pero wag mong hayaang malinlang ka ng laki ng dragon na ito pagdating sa bilis. Dahil sa apat nitong pakpak, nakakagalaw ito ng napakabilis sa impapawid. Sa lakas at bilis na yan, ano pa ang kulang para maging nakamamatay na dragon? Dahil sa X-Wing na katangian, sila ay kabilang sa pinakamabilis at pinakamaliksing dragon. Kaya nilang gumawa ng matitinding liko at akrobatikong galaw na di kayang gawin ng karamihan sa ibang dragon. Sila rin ay napakalakas, may malakas na pagbuga ng apoy. At dahil sa kanilang matitigas na kaliskis, kaya nilang tiisin ang maraming malalakas na tama nang hindi talaga nasasaktan. Likas na mapagpasensya at organisadong estrategista, ang mga Skaldrons ay isa sa ilang dragon na kilalang mangangain ng ibang dragon. Nangganggaso sila na magkakasama o bilang isang grupo at halos naubos na nila ang mga mas maliliit na uri ng dragon. Bagaman hindi pa nakikitang nagpapalabas ng apoy ang isang Skaldron, ang iilang Viking na nakaligtas sa engkwentro sa nakakatakot na Sea Dragon ay nagulat na naamoy nila ang natatanging amoy ng madaling magliyab na gas na karaniwang nauuna bago umatake ng apoy ang isang dragon. Sa halip, ang ginagawa ng mga Skaldron ay sumasalok sila ng tubig gamit ang kanilang lalamunan, parang pelikan. Tapos pinapakuluan nila ito sa loob ng kanilang katawan at pagkatapos ay ibinubuga nila ang kumukulong tubig palabas. Dahil sa mahaba nitong leeg, malayong abot ng atake ng Skaldron at kaya nitong bumbahin ang buong barko sa ilang segundo. Dahil naninirahan sa karagatan, bihirang umatake sa lupa ang Skaldron. Sa katunayan, kapag ang Skaldron ay matagal na wala sa tubig, matutuyo ang katawan nito at kalaunan ay mamamatay. Maliban kung maibalik agad ito sa dagat bago mahuli ang lahat. Sa kabila ng kanilang masamang reputasyon, ang mga Skaldron ay may tagong kakayahan sa pagpapagaling. Ang kanilang lason ang tanging kilalang lunas sa bihirang dragon flower, na ang pollen ay maaring makasama at maging nakamamatay sa lahat ng dragon. Ngayon, ang karaniwang fireworm ay hindi ganoon kahanga-hanga. Hindi ito malakas o makapangyarihan at kasinlaki lang ng iyong palad. Gayunpaman, ang reyna ng fireworm ay ibang usapan na. Ang reyna ng fireworm ay nangingitlog ng libu-libong itlog sa buong buhay niya.
at gumagawa ng napakalaking pugad na gawa sa nasusulog na gel na tinatawag na fire comb para mapaglagyan ng marami niyang itlog. Sa ngayon, ang nag-iisang kilalang reyna ng fireworm ay nasa isla ng fireworm. Sa paanan na natutulog na bulkan, ang kanyang fire comb na pugad ay umaabot sa maraming katakom kung saan inaalagaan niya ang lahat ng kanyang batang fireworm. Tulad man lahat ng inang dragon, ang reyna ay labis na nagpoprotekta sa kanyang tahanan at mga anak. Ngunit kahit na agresibo, ang reyna ng fireworm ay hindi naman sadyang malupet. Kung ang isang sumalakay ay binalik ang ninakaw na fire combs o mabilis na umatras, maaring hayaan lang niya itong makaalis ng buo. Bagaman nakamamatay ang kanyang tusok sa karamihan ng tao at dragon, taglay din ito ang kakayahang magpagaling para sa lahat. Stoker class na mga dragon. Ibig sabihin, isang kagat mula sa reyna ng fireworm ay kayang muling sindihan ang humihinang apoy ng isang stoker at ibalik sila sa buong lakas ng apoy. Higanteng may pakpak na ahas na may makamandag na kaliskis at pangil. Ang mga slitherwing ay tunay na bangungot. At kung hindi pa sapat na nakamamatay ang isang slitherwing, ang makamandag na dragon ay kadalasang nangangaso ng magkakagrupo, kaya mas delikado pa ito. Tulad ng mga karaniwang ahas, ang kulay ng balat ng slitherwing ay nagpapakita ng antas ng lason. Mas makulay, mas nakamamatay ang atake. Sila ay lubhang makamandag at napaka-agresibong mga dragon na nagpapahiwatig na maaring sila ay labis na hinuli. Bilang isang uri, mabilis gumapang ang mga dambuhalang ahas. Pinapakaalma ang biktima gamit ang lason sa kagat at hinihila ito sa lungga para gawing hapunan. Parehong agresibo laban sa mga Viking at mga dragon. Ang mga slitherwing ay natatakot lamang sa isang bagay. Nakakatuwang isipin, apoy. Sa halip na bumuga ng apoy, ang thunder drum ay lumilika ng malakas at nakakabinging tunog na kayang kumatay ng isang Viking kapag malapit ang distansya. Napakalakas ng pagsabog na sinasabi nilang ang dragon ay kumukuha ng lakas mula mismo kay Thor. Ayon sa alamat, pagkapisa ng thunder drum mula sa itlog, gumagawa ito ng malakas na tunog na yumanig sa langit. Kapag hindi nito pinalulubo ang katawan nito upang sumigaw ang thunder drum. Sa katunayan, kaya nilang patagin ng husto ang kanilang katawan sa pamamagitan ng pagbuga ng lahat ng hangin mula sa kanilang malalaking baga. Sa manipis nilang anyo, kaya nilang dumulas sa tubig o sumisid sa ilalim ng alon para maghanap ng mabibiktima. Totoo, malakas gumawa ng ingay ang mga thunder drum, pero kaya rin nilang kansilahin ang tunog ng isa't isa gamit ang sonic blast nila. Sa madaling salita, kung paano ito gumagana ay sa pamamagitan ng pagtakda ng kanilang umol sa tamang frequency. Maaring gamitin ng isang thunder drum ang kanyang mga sound wave para kansilahin ang sigaw ng umaataking thunder drum at gawing isang nakakakaalma na alon ng white noise. Bagamat mailap at maingat sa tao, kaya ng mga Drumilian gayahin ang buga ng apoy ng anumang dragon na kanilang makasalubong. Dahil sa kanilang kapansin-pansing kulay, matulis na korona at kurbadong tuka, madalas tawagin ng mga Drumilion bilang mga loro ng mundo ng dragon. Dahil sa kakayahang ito, nagagaya ng Drumilion ang mga fire blast na mukhang totoo at kasing init ng orihinal. Dahil dito, hindi na nakapagtataka na minsang pinilit ng mga mangangaso ng dragon ang mga Drumilion na ulitin ang iba't ibang anyo ng apoy sa kanilang pagsasanay. Ang mga Drumilion ang may pinakamaraming bilang ng putok na apoy kumpara sa ibang uri ng dragon. At bukod pa doon, kayang ipasa ng mga Drumilion ang kanilang apoy sa isa't isa. Kung maubusan ng init ang dragon, pwedeng ibahagi ng ibang miyembro ang apoy nila sa napagod na Drumilion para makapagbuga ulit ito. Ang mga changewing na parang hunyango ay bihasang manghuli at talaga namang ilan sa mga pinakamapanganib na dragon sa Book of Dragons. Ang kanilang kakayahan sa pagkamufladya ay walang kapantay. Hayaan nilang magtago at maghalo sa mga bato, puno, dahon at kahit mga gusali sa paligid nila. Bukod dito, kaya rin magpalit ng kulay ang mga changewings depende sa nararamdaman, hindi lang sa paligid. Sa halip na apoy tulad ng karamihan sa mga dragon, kaya nilang maglabas ng mainit at nakakapasong asido na kayang tunawin ng kahoy at bato. Sobrang liksi at bilis din nila kahit na gumagalaw sila sa lupa. Nakakatuwa malaman, ang mga changewings ay may estrukturang pandipunan na katulad ng isang pride ng leon. Ibig sabihin,
Ang mga babaeng Changewings ang kadalasang nangangaso at nagtatanggol. Isang dambuhalang dragon na naninirahan sa kagubatan. Ang Typhomerang ang kauna-unahang bagong uri ng dragon na natuklasan ng Berk Dragon Academy. Gayunpaman, kahit na ito ay isang medyo bagong dragon, dahil sa kanilang malalaking sungay, napakalawak na pakpak, at kakayahang gambalain ng patayong presyon ng hangin habang bumubuga ng apoy upang makalika ng mga ipu-ipong apoy. Ang masigasig at mainitin o umerang ay mabilis na nakilala sa hanay ng mga dragon. At ang Typhomerang ay hindi lang basta lumilika na naglalagablab na spiral, maaari rin itong maging isa mismo. Sa mahigpit na pagyakap ng malalaking pakpak sa katawan at pagbaba mula sa stratosphere. Sa paraang parang corkscrew, kayang sindihan ng Typhomerang ang buong katawan nito at umikot sa himpapawid para umatake sa mga kalaban. Ang Crimson Gorguters ay napakalaki talaga ng sukat at dahil dito, dala nila ang hindi kapani-paniwalang lakas. Tinutulungan silang sirain halos lahat na madaanan nila. Kapag nagalit, kahit gaano pa sila kalakas, ang mga dragon na ito ay napakatapat sa kanilang alpha at maalaga sa mga nasa paligid nila na itinuturing nilang kaibigan. Kahit hindi sila kabilang sa pinakamabilis na dragon, hindi naman yun mahalaga para sa kanila. Ang laki nila ay isang tunay na biyaya. Kaya nga, ayon sa alamat, makikita mo raw si Crimson Gorgutter mula sa milya-milyang layo. Ang mga natatanging dragon na ito ay pinanganak din na may napakalalaking sungay na ginagamit nila bilang sandata sa laban. Mayroon silang nakakagulat na buntot na parang palakol, kaya karamihan sa mga kalaban ay halos walang laban sa kanila. Meron din silang kamanghamanghang malakas na sigaw na ginagamit nila para makipag-ugnayan sa iba mula sa malayo. Nakakatulong din ang mga malalakas nilang sigaw tuwing kailangan ng karagdagang tulong sa laban. Kilala bilang pinakamagaling mga amoy sa lahat ng dragon. Ang matinding pang-amoy ng Rumblehorn ay nagbibigay dito ng kakayahang subaybayan ang kahit ano, saan man. Ibig sabihin, wala talagang mapagtataguan mula sa dragon na ito. Bukod pa dyan, ang Rumblehorn ay parang isang rhino o tangke ang katawan, kaya kapag ayaw gumalaw ng dragon na ito, hindi talaga ito gagalaw. Lalo na kapag sumugod na ang Rumblehorn. Mas mabuti pang umiwas ka na lang. Kung hindi, siguradong matatapakan ka talaga. Ang Snow Wraith ay para sa taglamig, kung ano ang Night Fury para sa dilim at gabi. Kayang maramdaman ng dragon ang pagbagsak ng bawat snowflake. Naririnig nito ang paggalaw ng bawat iceberg. Nararamdaman nito ang pinakamaliit na pagbabago at kahit ang pinakamalamig na temperatura. Bukod pa ron, walang kilalang kahinaan ng mga Snow Wraith, kaya't sila ay napakalakas na puwersang dapat katakutan sa anumang laban. Unang natuklasan ng mga dragon na ito sa isang ekspedisyon sa Glacier Island at ito lang ang tanging kilalang tirahan nila, kung saan sila ang nag-iisang at walang kapantay na pinuno ng isla na ito. Kaya tuwing umuugong ang malamig na hangin, maaring panahon lang yon, o baka naman ito na ang Snow Wraith na bumababa para sa susunod nitong biktima. Halos walang ibang dragon na mas mabagsik o mas kinatatakutan kaysa sa Monstrous Nightmare. Bilang miyembro ng Stalker class ng mga dragon, sila ay sobrang mainitin ng ulo at may napakalakas na kakayahang huminga ng matinding apoy. Kilalang kilala rin sila sa pagsusunog ng buong katawan nila na tinatawag na fire jacket. Ginagawa nitong mas nakakatakot at nakaka-intimidate ang Monstrous Nightmare dahil ang napakalaking ulo at bibig nito ay kayang lumamon ng isang Viking ng buo. Napaka-agresibo at teritorial nito at hinding-hindi tatakbo palayo sa laban. Ang apoy nito ay makapal at halos parang likido, kumakapit sa mga pader at dumadaloy pababa ng mga burol na parang naglalagablab na ilog. Ang Deadly Nutter ay isa sa pinakamagagandang dragon na makikita. Pero isa rin ito sa pinakamapanganib. Isang tunay na pambihirang lakas sa opensa. Sa katunayan, ang Nutter ay marahil isa sa pinakakahanggangang lakas ng opensa sa lahat ng dragon na nakita. Ngunit may malakas na kagat, kayang magpakawala ng tinik mula sa buntot ng tama at nababalutan ng nakamamatay na lason. Isa sila sa pinakamabilis na dragon na nakita natin at sila rin ang may isa sa pinakamainit na pagbuga ng apoy sa lahat ng dragon.
Meron din silang magnesium blast na mainit at malakas na kayang tunawin ng bakal at gawing abo ang sinumang Viking. Ang mga Death Gripper ay makamandag, marahas, at sadyang kasuklam-suklam na mga dragon. Isang halimaw na uri na may nakausling pangil, 4 na kuko na parang sipit, at may lason sa buntot na parang pamalo. Ang kakaibang dragon na ito ay nakakakilabot na kahawig na isang makamandag na alakdan. Sa totoo lang, parang mga asong gubat na naglalakbay ng pangkat-punk at nasisiyahan sa pangangaso ng biktima. Ngayon, bagamat may ilang tagasanay ng dragon na kayang ilabas ang mas malambot nilang ugali, sa kabuuan, dapat iwasan ang mga dragon na ito anuman ang mangyari. Kayang tadda rin laslasin at pukpukin ng Death Grippers ang kalaban ng may nakamamatay na puwersa. Bagamat mapanlin lang ang ganda ng itsura at himig ng Death Song, taglay nito ang isang nakamamatay na katangian na kahawig ng Black Widow. Naninirahan sa isang luntiang isla sa labas ng arkipelago. Ginagamit ng dragon na ito ang maganda at nakahi-hipnotismong tawag ng sirena upang akitin ng ibang mga dragon papalapit dito, na siya namang ginagawang biktima. Sa halip na gumamit ng apoy sa pag-atake, ang Death Song ay napapalabas ng isang likidong sangkap na bumabalot at nagpapanatili sa mga biktima habang tumitigas ito bilang isang matibay na amber na cocoon na tanging apoy lamang ang kayang tumagos. Karaniwan, pinipili ng Death Song na mga dragon lamang ang kanyang binibitag. Ngunit binibiktima rin nito ang mga taong na hindi pinalad na mapadpad sa kanyang isla. Ang pamunahing kahinaan nito ay ang mga Thunder Drum na halos hindi naapektuhan ng nakamamatay na lalabay ng Death Song dahil sa mahina nilang pandinig. Siyempre, maaaring manghina ito sa maliliit at saradong espasyo dahil natatamaan ang sarili nitong kanta. Ang isang talim lang ng buntot ng Razor Whip ay kasing delikado ng pinakamatalas na battle axe. Kaya masasabi na isa ito sa pinakamapanganib na dragon na hinarap ng mga rider. Ang Razor Whip ay likas na agresibo at mapanganib, lalo na dahil sa tinik-tinik nitong buntot na kayang pigay ng buhay mula sa kahit sinong Viking o dragon. O kaya ay hiwain sa pira-piraso ang kahit anong madaanan nito. Napakadelikado nito na kahit ang mga luha mula sa mga mata nito ay lason. Ang Razor Whip ay isa ring kahanga-hangang mandirigma, napakaliksi sa ere at may pambihirang kakayahan sa pagmaniobra. Sa katunayan, ang tanging kilalang kahinaan ng Razor Whip ay mahilig itong kumain ng mga sea slug kaya't madali lang itong matagpuan. Bukod doon, ang mga Razor Whip ay pinipiling mapag-isa dahil sa matinding kawalan ng tiwala sa parehong tao at dragon. Gayunpaman, ang mga taong kayang patunayan ang kanilang sarili sa isang Razor Whip ay magkakaroon ng isang makapangyarihang kaibigan at kakampi habang buhay. Ang Light Fury ay kasing bilis ng Night Fury at kaya rin nilang magtago o mag-blend sa kalangitan kahit sa liwanag ng araw. Sa katunayan, dahil sa kanyang puting kulay, ang Light Fury ay madaling nagtatago sa mga ulap, hamog sa dagat at malalayong abot tanaw. Bukod pa dyan, kaya nilang gawing pansamantalang parang salamin ang bawat kaliskis nila na nagre-reflect ng paligid ng Light Fury. Kaya nagiging invisible siya. Kahit na medyo mailap at may pagdududa, ang Light Fury ay katulad ni Toothless na may malalim na empatya at palaging gagamitin ang kanyang Plasma Blast para ipagtanggol ang nangangailangan. Itinuturing na kabilang sa Boulder class na dragon, ang Whispering Death ay isa sa mga pinakakinatatakutang nilalang sa isla ng Berk. Ngayon, ang magandang balita ay madali lang makilala ang mga dragon na ito. Pero dahil sa kanilang namumugto na mga mata, malalaki at tinik-tinik na katawan at daan-daang matutulis na ngipin na bumabalot sa buong bibig nila na parang hindi pa sapat, ang mga nakakamatay na ngipin na ito ay umiikot pa na lumilika ng nakakakilabot na tunog na parang daan-daang tao ang bumubulong. Ang bulong na ito at ang tulog ng umuugong na lupa, ang tanging dalawang palatandaan na papalapit na ang dragon. Habang ang ibang mga dragon ay sensitibo sa mga ingay na ito, alam nila ang panganib. Madaming Viking ang hirap marinig ang mga ingay na ito hanggang huli na. Ang Whispering Death ay may katawan na parang ahas. Umaabot ng humigit kumulang 75 talampakan ng haba at tumitimbang na hanggang 2,500 libra. Dahil sa mahaba at payat nitong katawan,
Madalas na gumagawa ng tunog na parang latigo ang buntot nito habang gumagalaw. Hindi lang matutulis ng ngipin ang dahilan kaya nakamamatay ang bibig nito. Taglay din nito ang pinakamalakas na panga sa lahat ng dragon na ginagamit ito para makalusot sa matitigas na bato at makahukay sa ilalim ng lupa. Ngayon, kung hindi ka tama ng matutulis nitong ngipin, kaya rin itong magbuga na naglalagablab ng mga singsing ng apoy o iputok ang mga tinik na tumutubo sa ulo at katawan nito papunta sa iyo. Ang tanging kilalang kahinaan ng dragon na ito ay yung mahina nitong paningin, sikat ng araw, at hindi kayang punitin ng matutulis nitong ngipin ng bakal. Malupit, agresibo palaaway. Iyan ay 3 lamang sa mga salitang maaring maglarawan sa triple strike kapag nasa labanan. Ang hindi kapani-paniwalang galit na pinapakawalan nito gamit ang 3 magkabuhol na buntot na nagpapakita ng masungit na ugali mula pa sa simula ng kanilang buhay. Ang triple strike ay perpektong kampeyon sa mga tagong arena ng labanan. Sa kanilang balat na may tinik na kayang magtaboy ng mga atake, matitinding apoy na kayang bumulag sa kalaban, at buntot na nabubuhol bilang isang malakas na sandata. Ang triple strike ay kadalasan nananalo sa laban dahil sa takot pa lang. Ngunit minsan ang tagumpay ay nagdudulot ng kayabangan, at ang pagsamantala sa sobrang kumpiyansa na ito ay madalas na tanging paraan para matalo ito. Isang triple strike sa labanan. Ang magkabuhol na buntot ng triple strike ay isang puwersang kinatatakutan at bawat buntot nito ay may sariling lason. Ang turok ng unang buntot ay nagpapamanhid. Ang pangalawa ay nagpapalito gamit ang hallucinogen at ang pangatlo ay nagdudulot ng matinding hapdi na parang nasusunog ang dugo mo. Parang kwentong multo sa tabi ng apoy. Ang Flightmare ay hindi mo aakalain na totoong dragon. Naglalabas ito ng iyak na parang multo at kumikislap na parang aparisyon. Ang Flightmare ay bangungot ng mga taga-Berk sa maraming henerasyon. Ang liwanag ng Flightmare ay galing sa pangunahing pinagmumulan ng pagkain nito. Isang natatanging uri ng algae na dumadaloy sa mga kagubatan sa paligid ng isla ng Berk. Ang algae na ito ay kumikislap gamit ang bioluminescence sa liwanag ng apoy ng Arvindale. Isang palabas ng hilagang liwanag na nangyayari tuwing ilang taon sa ibabaw ng Berk. Kapag kinain ng Flightmare ang algae, ito rin ay kumitislap na magbibibay dito ng kakaibang itsura. Ang mga kakayahan ng Flightmare ay halos puro depensa lamang, kaya maaari itong matalo kapag naipit o napapalibutan ng mas maraming malalakas na dragon. At dahil dito, naging sobrang teritorial at mainitin ang ulo ng dragon na ito at labis na nagpoprotekta sa kanyang supply ng pagkaing algae. Naglalabas ng laso ulap ang mga Flightmare na pansamantalang nagpaparalisa ng tao. Kaya nabuo ang alamat at tinatakot nila ang mga Viking hanggang manigas sa takot. Bagamat nawawala ito matapos ang ilang minuto, ang malakas na ulap ay nagpapamanhid sa target ng Flightmare ng sapat na tagal para umatake ito. Matindi ang pagtatanggol ng mga Singitail. Hindi lang sila bumubuga ng apoy, kundi ipinapadala ito mula sa pangga, hasang at buntot na sumasabog sa paligid ng katawan nila. Lahat ng ito ay unang natuklasan ng gawing kolonya ang Storehouse Island. Mas gusto ng mailap na Singitail na takutin ang kaaway gamit ang long-range na atake, tulad ng paghahagis ng fireball mula sa buntot nila. Gayunpaman, mapanganib din ang mga Singitail sa malapitan dahil sa apoy na ibinubuga nila mula sa hasang sa ilalim ng tiyan. Dagdag pa rito, walang dragon na sakayang makakalapit sa isang Singtail nang hindi nito namamalayan dahil sa kanilang mga matang na naiikot. Umiikot ang mga ito sa gilid at likod ng ulo nito at nagbibibaray sa Singtail ang 360 degree na tanaw sa paligid. Dahil nakakatingin ito sa dalawang direksyon sabay, nagiging sariling bantay sa likuran ng Singitail. Isa sa pinakamisteryoso at kinatatakutang uri ng dragon sa aklat ng mga dragon, ang squirrel ay agresibo, makapangyarihan at halos hindi matuturuan. Ang mga squirrel ay hindi humihinga ng apoy. Sa halip, pinadadaloy nila ang kidlat sa kanilang metalikong gulugod at ibinubuga ito mula sa kanilang bibig bilang malalakas na pagsabog. Kaya nila mag-imbak ng electrical na lakas sa katawan at ilabas ito sa ibang oras dahil sa natatanging kapangyarihan nila. Ang mga squirrel ay madalas na naakit sa maunos na panahon at kilala sa paglipad sa gitna ng bagyo. Kaya kung ikaw ay lilipad sa gitna ng kulog at kidlat, mag-ingat ka. Matitibay ang mga squirrel
Kaya nilang tiisin ang pinsala sa laban at gumanti ng kasing tindi. Kaya nilang mag-hibernate sa mga nagyelong glacier ng ilang dekada at paglabas nila, kasing tapang pa rin nila noong sila ay nagyelo. Sa wakas, kilala ang mga squirrel bilang magagaling, maliksi at mabilis na mga manlilipad. May nagsasabing, ang squirrel ay kayang lumipad na halos kasing bilis na Night Fury. Ginugugol ng mga sentinel ang buhay nila sa mga sea stacks sa labas ng Vanaheim. Binabantayan ng libingan ng mga dragon. At lahat ng dragon na ginawang huling hantungan ang islang ito. Madalas mapagkamalang estatwa. Hindi gumagalaw ang mga sentinel habang pinapapasok ang may sakit na dragon sa Vanaheim. Kapag may nakitang dragon o Viking na nanghihimasok ang mga sentinel, gagawin nila ang lahat para protektahan ang isla at mga naninirahan dito. Sa pamamagitan ng malalakas na sigaw at hampas ng pakpak na may malakas na hangin, ginagamit ng sentinel ang kanilang sonic screech upang guluhin ang kanilang mga kalaban. Nagagamit ang sentinel ang malalakas itong pakpak para ipagtanggol ang isla gamit ang downdraft wing blasts. Sapat na kalakas ang galaw na ito para alisin ang mga banta mula sa impapawid at karagatan. Kung ikukumpara sa ibang mga dragon, ang firepower ng sentinel ay itinuturing na elite. Bukod pa sa kahanga-hanga nitong koleksyon ng mga defensive na galaw. Kilala rin ang sentinel sa pagkakaroon ng mas pinahusay na mga pandama dahil sa pagkabulag nito. Bagamat bulag ang mga sentinel, nakakakilos at nakakagalaw pa rin ang dragon nang walang gaanong hirap. Guma ito ng napakatalas nitong mga pandama, lalo na ang pang-amoy. Lahat ng ito kapag pinagsama sa bilis at liksi nito, ay nagiging dahilan kung bakit isa itong napakamakapangyarihang dragon. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang nakakatakot na itsura, ipinapakita ng mga sentinel ang kanilang malambot na panig sa pamamagitan ng pag-aalaga sa mga matatanda at may sakit na dragon na pumunta sa Vanaheim upang doon gugulin ang kanilang huling mga araw. Kung di ka sigurado, paano harapin ang di pamilyar na dragon, gayahin mo lang ang ginagawa ng sentinel. Ang mga mapagmasid na dragon na ito ay nagbantay sa bawat klase at bawat lahi ng dragon na pumapasok sa kanilang sementeryo. Kaya sila ang mga eksperto sa dragon ng mundo ng mga dragon. Palihim na responsabal sa daan-daang taon ng alitan ng tao at dragon, ginamit ng Red Death ang kanyang makapangyarihang presensya upang utusan ang ibang mga dragon na salakayin ang mga kalapit na nayon. At dalhan ito ng tuloy-tuloy na supply ng pagkain mula sa kanyang lungga. Sa kailaliman ng isang bulkan, namuno ang Titan Wing na ito hanggang sa pinangunahan ni Toothless, sina Estioch, Gobber at ang iba pang mga Viking ng Berk papunta sa wasak na baybayin ng Isla ng Dragon. Sobrang napuno ng kapangyarihan ng Red Death sa panahong yon, kaya kinailangan itong wasakin ang bundok na tahanan nito para lumabas at labanan ang mga sumalakay na tao. Sa kabutihang palad, dahil sa maagap na pagdating ng mga tagasakay ng dragon ng Berk at ang muling pagkikita ni na Hiccup at Toothless, natuklasan nila ang tanging mahinang bahagi ng Red Death, ang loob nito. Katulad ng kakayahan ng Bewilderbeast na kontrolin ng ibang mga dragon, ang Red Death ay naglalabas ng isang senyas na tumatawag sa ibang mga dragon papunta sa pugad nitong puno ng lava. Ang tawag na ito ay nililika sa pamamagitan ng kombinasyon ng isang mahina ngunit malalim na sigaw at ang nakakatakot na titig ng napakarami nitong mga mata. Tulad ng lahat ng miyembro ng kaharian ng hayop, ang mga dragon ay kailangang sumunod din sa isang hierarkiya ng kapangyarihan at pamumuno. At sa tuktok ng kadena ng utos na yon ay namumuno ang pinakamakapangyarihan. Isang napakabihirang alpha dragon na kinikilala at sinusunod ng lahat, ang Bewilderbeast. Gayunpaman, hindi pinapanganak bilang alpha ang mga Bewilderbeast. Nakakamit ito sa pamamagitan ng labanan, pagbabantay, at lalong higit, hangaring protektahan ng dragon at lahat ng nilalang sa kanyang pugad. Sa kabutihang palad para sa mga Bewilderbeast, iilan lang ang ibang dragon sa mundo na kayang tumbasan ang kanilang laki at umasa pang makipagtagisan para sa titulong hari ng lahat ng dragon. Ang mga Bewilderbeast ay kahanga-hanga ring mga arkitekto, gumagawa ng halos di mapasok na mga pugad gamit ang kanilang sariling likhang yelo at ginagamit ang mga natural na hot spring para magbigay ng init at pagkain sa kanilang kawan. Sa ilalim ng kanyang pangangalaga mula sa kanyang oasis sa loob ng nagyelong kokon,
Ang Bewilder Beast ang namumuno sa lahat ng dragon. Walang kinikilingan, walang galit, at walang pagtatanong. Ipinapanganak tuwing 100 taon o higit pa, ang Screaming Death ay taglay ang lahat ng lakas ng kanyang nakabababang pinsang Whispering Death. Ngunit wala ang mga kahinaan nito. Ibig sabihin, ito na ang pinakamalakas na dragon na nakalaban ng Berk mula noong Red Death. Di tulad ng Whispering Death, ang dragon na ito ay hindi natatakot o umiiwas sa sikat ng araw. Sa katunayan, ang mga batang Screaming Death ay talagang naaakit sa maliwanag na ilaw. Naglalabas ito ng malalaking tinik sa buntot at nakakabuga ng maraming apoy sa isang bugso. Ngunit ang totoong lakas ng Screaming Death ay ang walang tigil nitong pagkain. At tulad ng Whispering Death, mahilig ding maghukay ang Screaming Death. Nilalamon ang mga batong nakatindig sa dag at winawasak ang buong mga isla. Isang kabataang Screaming Death ang muntik ng sumira sa bayan ng Berk. Nang ganap na itong maging adulto, muntik na nitong kainin ang buong Dragon Island. Pati na rin ang 5 pang ibang isla bago iyon. Hindi mo talaga matatalo ang Screaming Death. Masyado itong mabilis, masyadong galit, at masyadong makapangyarihan. Ang magagawa mo na lang ay humanap ng paraan para akitin ito sa ibang lugar. Ang Night Fury ay minsang itinuring na isa sa pinakamisteryoso at nakakatakot na uri ng dragon. Hanggang naging kaibigan ni Hiccup si Toothless, walang nakakaalam sa itsura ng Night Fury. Mas gusto nilang umatake sa gabi dahil ang itim nilang kaliskis ay nagpapahintulot magtago sa dilim ng langit, kaya halos hindi sila makita. Ang mga Night Fury ay kabilang sa Strike Class. May kakayahan silang mag-dive bomb. Ibig sabihin ay kaya nilang bumagsak mula sa matataas na lugar, kumukuha ng bilis habang bumababa, at pagkatapos ay nagpapakawala ng plasma blast sa kanilang target. Sa mahabang panahon, ang tanging impormasyon na nakuha ng mga Viking tungkol sa bihirang dragon na ito ay ang pasipol na tunog habang humahagibis ito sa kalangitan sa gabi, kasunod ng maliwanag na lilang ilaw. Pagkatapos sa wakas, isang malakas na pagsabog. Sa halip na magbuga ng apoy tulad ng karamihan sa mga dragon, ang mga Night Fury ay kayang magpakawala ng mga plasma blast mula sa kanilang bibig. Sobrang bilis din nila at ginagamit ang kanilang bilis at kulay para magtago sa kalangitan sa gabi. Bagamat sa una ay mukhang mabagsik at mapanganib silang mga nilalang, ang pagkakaibigan ni Hiccup kay Toothless ay nagpalawak ng ating pag-unawa sa tunay na likas ng Night Fury. Sila ay matatalino, tapat, at matindi ang pagprotekta sa mga mahal nila. Pero ano sa tingin ninyo? Magkomento kayo sa ibaba. Alam ko may mga opinyon at damdamin kayo tungkol dito. Kung natapos mo ang video, Ang galing mo. Salamat sa panonood at suporta. Kung gusto mong mag-subscribe, sige, mag-subscribe ka na. Makakapanood ka pa na mas marami pang ganito mga video bawat linggo. Kita-kits tayo hanggang sa susunod.